Ilang buwan din nag-ingay ang mababang kapulungan ng Kongreso, confidential funds ng OVP, ICC at impeachment, war on drugs ni FPRRD, franchise ng SMNI. Ang ingay ng Kongreso ay binabantayan ng mga taong bayan. Nakamasid lang pala ang PMERS graduates sa nangyayaring ingay, tila na puno na ang salop, kaya nakialam na ang PMA graduates at nagbigay babala sa mapag-abusong kapangyarihang ng Kongreso. Isang nakakabahala ang ginawa ng PMA graduates sa mapang-abusong Kongreso. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito, napag-alaman ko na ang ating mga men in uniform, di naman lahat, kaya lang may mangilan-ilan na medyo napupuno na ang salok. Nagagalit na sa ginagawa sa kamera. Yung palagi nilang paninira kay BP Inday Sara. Kahit hindi sila pwedeng magsalita, bawal yun. Kami lang, mga retired ang pwede. So, sana ayusin nila ang ginagawa sa camera para hindi naman ang armed forces very professional ito. Kaya lang hindi naman manhid. Nakikita nilang nangyari. Sana ayusin nila yung impeachment case na sinasabi-sabi na ipapile kay BP Sara. Pag hindi magandang paghandling nito, ayawan ko na lang. Anyway, so ito, may napanood din akong programa sa SMNI si Atty. Harry Roque. Ganon din ang topic nila na may nababahala na sa mga men in uniform, nagtitimpi lang. Tama, kailan ba yun? Sabi ni Tatay Digong, nag-warning siya sa camera bantayan nyo, hindi kayo tinatakot, sabi niya. Mga congressman, Speaker Romualdez, hindi ko kayo tinatakot, but be wary, watch out for the men in uniform, AFP and PNP. Dahil nagmamasid yan. Yan po, nagmamasid po ang ating mga men in uniform. Don't worry. Sana ayusin nila ang kanilang pamamalakad sa camera. Let's wait and see kung anong gagawin dito sa impeachment ni BP Sara. Okay, i-share ko sa inyo itong programa ni Atty. Roque at nagtagpi na, connecting the dots. Basta, DDS, wag nating iwanan ang mag-amang Duterte. Ang gusto marinig ng taong bayan, attorney, dapat kondinahin nga Dapat hindi na nga, ang yung ilan nga sa mga may koneksyon dito sa CPP, NPA, NDF ay hindi na mailuklok dyan sa kamera na siyang nagiging source. Sabi nga ng ilan ng fund o pondo para patuloy silang mamuhay. Kaya nga, pagtapos silang kampihan yung mga terorista pagdating sa issue ng confidential fund, syempre, kahit anong denial nila na hindi sila susuporta sa impeachment, uy, ganun ba? Sinuportahan yung mga teroristang yan laban sa sarili nyong kakampi na vice presidente. Maniniwala pa kami ngayon na hindi nyo tatangkain at tanggalin ng vice president? Madali lang po tayong mahalin. Magsisimula po tayo sa pagiging pagkatotoo. Ang sabi nga, attorney, hindi daw sila titigil na pagtutok doon sa config fund na ginastos na ng pangalawang Pangulo. That's the best way po na magalit sa inyo ang men in uniform. Huwag niyo pong sisihin si dating Presidente Duterte. Sa inyong mga gawain, magbubunga po ang galit ng ating mga men in uniform. Ayan, attorney, samantala, balikan lang natin itong tungkol dito sa House of Representatives. Dahil kahapon, may inilabas na pahayag si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe tungkol kay dating President Rodrigo Duterte. Ang apela po niya, ito yung kanyang sinabi, I quote, I respectfully appeal to former President Rodrigo Duterte to recognize the paramount importance of keeping our armed forces of the Philippines National Police free from partisan politics. These institutions serve as the bedrock of our nation's security and their effectiveness relies on unity and impartiality. Ano po ba ang masasabi po nyo dito? Ay, agree ako. No? Pero hindi nyo masisisi kung mahal ng hukbong sandatahan ng kapulisan ang Presidente Duterte dahil siya lang po ang kauna-unang presidente na nagdoble ng sweldo ng ating mga men in uniform.
Alam mo, hindi lang men in uniform ang talagang tumatanong na utang na loob, ha? Yung rank and file ng ating mga embassies abroad, abay, si Presidente Duterte rin pala lang ang nagdoble ng kanilang mga allowances. Kaya ganun na lang ang utang ng loob ng mga driver, ng mga messengers, yung rank and file na napakaliit na mga allowances na nagsisilbi sa ating mga embahada sa iba't ibang parte ng daigdig. Abay, hindi nalalaman ng taong bayan yan. Dinoble rin pala ni Presidente yung mga allowances ng mga ito. At talagang mahal na mahal nila si Presidente. Ang tanongin na lang siguro ni Majority Floor Leader Dalipe, ano bang pwedeng gawin ng kampo nila sa Kamara de Representante para mamahal din na mga men in uniform? Hindi po yan nadadala sa PR. Kahit pinakamaraki ang budget ninyo sa PR, hindi po kayo mamamahal ang taong bayan sa pamamagitan ng press release lamang. Para ang ginawa nila is pinagbayad nila ng para sa kanilang pensyon. yung Ikaw naman, wag mo naman painitin pa, no? Ikaw Hindi, kasi yun nga, sinasabi nila baka hindi na stable yung ating pondo. To be fair, yeah. ako naman na magsasabi, talagang alam naman ni Presidente Duterte na naging problema yan, dating Presidente Duterte. Kaya lang sabi niya, bahala na ang susunod na Presidente dyan. Basta ako, nadoble ko ang kanilang sweldo. Yung mga uniform personnel natin, attorney, yung laging buwis buhay. Diba? Sa kanilang serbisyo habang tayo, lalo na dito sa urban area, sa mga poblasyon, yung peace, yung kapayapaan, nakukuha natin. Sila naman nag-iikot sa bundok, nagtitiyak na secure yung nasa kanayunan, attorney. Kaya nga isa pang unsolicited advice kay Majority Floor Leader Dalipe, kung gusto nyong mahalin kayo ng mga men in uniform, huwag nyo pong kakampihan yung mga pumapatay sa kanila sa ating mga kabundukan. Masakit po sa kanilang makita ng mayorya, ang liderato ng Kamara, kinakampihan pa yung hanay ng mga terorista na pumapatay ng ating kasundaluhan. Hindi po kayo mamahalin kung patuloy ang suporta nyo dyan sa mga teroristang yan. Samantala, maiba lang tayo, attorney, dahil isang big-time smuggler daw ng sibuyas ang inaresto. No, ito ay sa katauhan ni Jason De Rojas na sa bisa po ng warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court. Miyerkules ito na aresto sa Batangas. Matatandang sa magkahiwalay na operasyon ng Department of Agriculture, Philippine Coast Guard at Bureau of Customs mula December 22 hanggang January 2023. Umaabot sa 78.9 million pesos ang halaga ng illegally imported agricultural goods ang nasabat ng mga otoridad sa MICP at nakakonsign, ito yung sikat na Takulog J International Consumer Goods Trading. So under dito si Jason De Rojas, Takulog. Inaresto si Takulog dahil sa paggamit ng peke, kaduda-duda at fraudulent import permits, shipping documents at hindi rin nagbabayad ng buwis. Kasi nga, smuggle. Kinasuhan si Takulog ng misclassification, under evaluation, misdeclaration at import entry at iba pa. Kamusta naman si Leia Cruz? Walang... Nawala na nga eh. Hindi ko alam na. kung binigyan ng immunity matapos sa makipag-ugnayan dyan sa Kamara. No? Pero mabuting simula naman po ito na meron ng isang big-time smuggler ng sibuyas ang naaresto at nakulong. No? Dapat ipakita ang kanyang larawan habang nakakulong ng magsilbing mensahe nga sa mga smugglers, tapos na ang inyong mga maliligayang araw. Okay? At dapat din talaga na ilantad natin na kung sino talaga itong mga big-time smugglers na ito. Alam mo, nung budget hearing ng Office of the President, tinanong ni dating Senate President, ngayon ay Minority Floor Leader, Senador Coco Pimentel, kung itong certain ay naging presidential advisor sa administrasyon nito. Kasi itong na ito ay pinangalanan ng mababang kapulungan bilang isa sa big-time smuggler. Abay, nawindangan lahat ng inamin ng sponsor na si Senator Angara na talaga naging presidential advisor pala itong na ito. Ayaw ko sabihin ko ano yung first name kasi baka magkamali ako kung sino yung sinabi naman ni dating Senate President Coco Pimentel. No? Pero nakakabahala po itong revelasyon na yung pinangalanang big-time smuggler ng Kamara ay naging presidential advisor. Pero pansinin nyo, partners, mula nung tinanong ni Senator Pimentel yan, tumahimik ang issue. Bakit kaya? Pero dapat malaman natin sino itong na ito, anong ebidensya na naging dahilan para pangalanan siya na big-time smuggler ng Kamara,
At sino ang responsable sa pag-a-appoint sa kanya bilang presidential advisor early on sa administrasyon ni PBBM? Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.